May tanong sa akin, Boss Rai, ito may tanong lang ako sa iyo, kaibigan. Ikaw ba bilang matagal ng legit na collector agent ng lending ay nagawa mo na bang magpabarangay o dun humingi ng assistance sa barangay para makasingil ng utang? Orit, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, sasagutin po natin yung katanungan po ng aking kaibigan, no? Si kaibigang janitor, no? Kaibigan, pasensya na, hindi ako nabibisita sa iyo, no? Pero one of these days, pupunta ako. Ang kanya pong katanungan is kung nakahingi na po ba ako, no, ng assistance sa barangay, dahil nga matagal naman daw po akong maniningil. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So, ang tanong nga po ng aking kaibigang janitor is, ako ba bilang matagal na po, no, na legit daw na collector agent ng lending, ay nagawa ko na bang magpabarangay o humingi ng assistance, no, sa barangay para makasingil ng utang? Okay, ito ho liliwanagin natin. Hindi ho ako nanghihingi ng assistance sa barangay. Okay, ang ginagawa ko po is nagka-courtesy call po ako. Magkaiba po kasi yung dalawa na yun eh. Okay, ito po yan. Bakit po ako nagka-courtesy call? Kasi po, syempre, ito po yung pagbibigay galang, no, doon po sa sa namamahala po ng barangay at sa kanila pong mga residente rin. Kasi po, syempre, ako as a field collector, no, syempre magtatanong-tanong ako diyan, iikot ako eh. 'Di ba? So kailangan kahit papaano mag-courtesy call ako doon sa kanilang chairman or kung sino man po 'yun nasa barangay para at least alam po nila na ako po ay taga-lending, no? At ako po ay mag-iikot-ikot doon para po mabisita yung aming pong kliyente. Actually, ang ginagawa ko po is pupunta po ako sa barangay, pagtatanong ko po kung nasaan po si kapitan, no? Or kung wala naman po si kapitan, sino po ba susunod na mataas po doon sa barangay, no? Tapos magpapakilala po ako, papakita ko po yung aking credentials, papakita ko yung ID ko, papakilala ko yung kumpanya at papaalam ko po yung aking pakay, no? Para po at least aware po sila, no, doon sa mangyayari na pupunta ako doon sa kanilang barangay, mag-iikot po ako. Kasi syempre, bago ko sa mata nila eh. 'Di ba? Hindi naman ho nila alam kung sino ako. Tapos mag-iikot-ikot ako doon sa residential nila, 'di ba? So syempre mapaghihinalaan ako. Protection ko rin 'yun. 'Di ba? At syempre, iba kasi yung may courtesy call, 'di ba? Nirerespeto mo yung kanilang liderato. Yung kung sino man yung nakaupong namumuno doon. Ganun lamang po. Pero yung assistance, hindi ho dapat hinihingi ang assistance kasi po ito 'yan. Meron po kasi tayong Supreme Court Administrative, no, memorandum, yung Circular 14-93. Pagka po, no, ang isang organisasyon, isang juridical entity na po siya, no, hindi na ho yan tinatangkilik pa sa barangay, no, manghihingi kayo ng assistance sa kanila whatsoever, hindi na ho. Kasi hindi naman ho kailangan ng certificate to file action pagka po yan ay juridical entity or organisasyon or kumpanya. Kasi mayroon yang budget eh. 'Di ba? So pwede na hong dumiretso yan, no, sa korte para makapaghabla po sa small claims court. Oh, di po ba? Ganun lamang naman po kadali. At saka po, according po sa katarungang pambarangay law natin, no, ang maaari lamang pong manghingi ng assistance pagtungkol sa utang is yung individual po. No, yung tao sa tao lamang po ang utangan at dapat po yan ay residente ng isang munisipalidad at ng isang syudad. Oh, yan po yung rule doon. Kaya po hindi po pwedeng manghingi ng assistance yung kagaya ko po na maniningil ng isang juridical entity. Okay, sana po maliwanag, magkaiba po kasi yung courtesy call sa assistance. Okay po, ako po ang ginagawa ko po is courtesy call.
Okay po, kasi kailangan magbigay alam natin doon sa sa mga pamunuan po ng barangay na tayo po'y mag-iikot po doon para po tayo ay makapag-conduct ng ating trabaho, which is field visit. Okay, kaya yung sinasabi ng mga bugo katabusadong online lending apps na manghihingi ng assistance, kalokohan po yan. No? Hindi yung sila bibigyan ng assistance ng barangay dahil nga may ruling na may administrative circular yan. 14-93. Oh, bakit ipinipilit nila? So, ano ibig sabihin nun? Mananakot lamang. Tsaka po, pagka mag-field visit yan, hindi na marami sinasabi sila na sasama daw nila yung barangay, may kasama sila. Hindi ganun. Diba? Alam nung kumpanya na yon or nung OLA, yung address. Bakit? Kasi nanghihingi sila ng ID. Diba? At kasama po doon sa kanilang application yung panghihingi po ng address. Oh, bakit kailangan pa nilang diba? Panghingi ng assistance. Hindi ganun. Diba? Napaghahalata pong walang alam sa paniningil yung mga bugok na yan eh. Hindi po ba? Ulitin ko po, magkaiba po yung courtesy call sa assistance. Ako po, ang ginagawa ko po personally is courtesy call. Actually, nga po dahil sa tagal na po natin, na naniningil, kilala na po ako sa barangay. Naparami na po nakakakilala sa akin. Kaya, ako naman po natutuwa kasi every time po nadadaan po ako sa barangay, pinamimerienda pa tayo ni Cap. Diba? Yan ang kagandahan pagka may paggalang po tayo doon sa pamunuan po ng lugar na yun. Kasi, sa kanila napakalaking bagay po noon Bakit? Kasi, nagbibigay galang ka sa kanila. Diba? Hindi yung basta-basta ka nilang pupunta ron, Mangangato ka na mangangato. Hindi ka kilala doon sa lugar Paano mapagkamalang ka magnanakaw? Diba? Mapagkamalang kang kidnapper. Yun hindi naiintindihan ng ibang mga maniningil Akala nila ganun-ganun lang Diba? Kaya ako ang payo ko doon sa mga kasama ko, mga gaya ko na maniningil, mag-courtesy call kayo doon sa barangay na pupuntahan po ninyo. Hindi naman kababaan ng yun, ng pagkalalaki nyo yun o ng pagkatao nyo yun. Di ba? Pagbibigay respeto iyan doon sa namumuno na pupuntahan yung lugar. Di ba? At least safe kayo, hindi kayo mapagkakamalan na kung sino man kayo. Diba? Kung mapagkamalang kayong masamang loob dyan, dinadali pa kayo. Diba? Doon sa nagpadala ng katanungan, Ito pong aking kaibigan si janitor, Kaibigan, hindi po ako nanghihingi ng assistance sa barangay. Ako po, ang ginagawa ko personally is courtesy call. Nagbibigay galang po tayo doon sa barangay at pinaalam sa kanila yung aking pong gagawin na pag-field visit. Para in case po na makita ako ng mga tanod doon o kung sino mga residente na i-report ako sa barangay, alam nila na, si si Boss Ryan, nagpaalam yan dito, nag-courtesy call yan dito, nagagampanan niya lang yung kanyang tungkulin. Ganun po ang ginagawa natin. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.